Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome dito pa rin po sa ating iSpotted Podcast Edition. Ako po yung makasama sa loob ng 20 minutes. At syempre mga kaibigan, please ibigay nyo sa akin ang inyong 20 ng inyong mahalagang oras mga kaibigan. Dahil ngayon ay may makakausap ako na papasikat pa lang ito mga kaibigan. Kaya masarap lang siyang kausap. Kasi yung mga ganitong taong makasama natin, ito po yung mga tao. Although sa lugar nila, of course, sikat na sikat ito. No? Ito yung mga taong masarap kausap kasi hindi ito nagtatago ng sikreto. Bulgar ito kung bulgar. And he flew all the way from Bohol, mga kaibigan, para lamang po mag-guest sa atin. Please welcome Dan Lagroma. Dan, Hello po. Okay lang. I love your outfit. I love your hairstyle. And I think I love you. Thank you. I love you too. Okay. Buhati ka muna sa ating mga tagapanood. Hello po. Good afternoon, everyone. I'm Dan Lagroma from Bohol. So, sa mga Bisaya, diha, mayong udto kanyang tanan. Ang lawak ng Bisaya, no? Oo. Marami kami. Yeah, oo. Pero different, hindi magkakapareho ng dialect. Hindi magkapareho, tapos may ibang-ibang tono. Yes. Oo. Pero nagkakaintindihan. Opo. Iyon. How young are you, Dan? I'm 37. 37 years old. And kailan ka nag-start sa iyong career? You are a singer, right? You're a singer-songwriter. Yes. Oo. So, kailan ka nagsimula sa iyong career? 15 years na ako as a songwriter. Okay. So, that's 37 minus 15. That's 22. Tapos 18 years na ako sa banda. Wow. Oo. Tagal ako nagbabanda. But ngayon, nag-solo ka na? Meron akong banda ngayon, pero dinala ko na yung name ko talaga, Dan Lagroma. Oh. Yeah. So before, meron akong banda na Milestock. So ngayon, Dan Lagroma na Milestock na. Pero before, pure original songs yung kinakanta namin. Tapos nag-transition kami para mabuhay yung banda. Nagbabar kami every night pumiplay. Ngayon, nagla-launch kami ng mga single original songs. Pero meron kayong gig sa Bohol? Oo. Gig sa Bohol, tapos ngayon, meron kami mga gig outside sa Bohol, Mindanao, tatapos na namin sa Leyte, Negros, gano'n. Buti pumayag ang band mo na pangalan mo ang dalhin. Kasi may producer kasi na nag-advise sa akin na kasi lahat ng mga, ako lang kasi nagsusulat, nag-arrange, meron akong own studio. So ako naglalagay ng gitara, piano, drums, lahat. Oh, wow. So, bago ko i-transition at ipakinig sa banda. So, sinabi niya sa producer na, itong gawin mo, pangalan mo, kuha ka na ng sessionista. Kung sino magtatagal sa'yo, yun yung i-keep mo na banda mo. Kaya nag-solo si La Bamboo or si Rico Blanco. Yes! Oo. Kasi, Oo. So, ilan ang, natatandaan mo ba kung anong kaunahan mong sinulat na kanta? Those were the, sobrang pangit ng mga kanta ko, pero I learned. Pero para sa'yo noon, iyan yung pinakamaganda. We have to start somewhere kasi. Correct. Yes. So, kasi nag-start ako when I was young. Nag-start kami ng... Siyempre, alam mo mag-start ka when you're old. No. I mean, when I started in a church. So, kasi, born again Christian yung mga pastor yung mga uncle ko. So, but you're not a singer in the church. So, pero, natuto ako ng instruments muna. Ano kaunahan mong instrument na napatunan? Gitara, piano. So, yung kuya ko yung gitarista, tapos ako kumakanta. Pero mas mahusay yung kuya ko. So, parang defense mechanism ko naging songwriter para marami akong sa banda. Contribute. Kasi pag hindi ka talagang mahusay, magaling ako, pero mas magaling yung kuya ko. Kaya, parang... Matabunan ka. Correct. So galing siya sa lahat sa instruments. So, sinabi ko, magiging songwriter ako. Kaya, yun yung, career ko. Yung path na tinahan mo. Okay. So, ano ang first song na nakagawa mo? Tanda mo pa ang tono? Yes. Natapos mo ba yung song na ito o stanza lang? Yung pagbabago siguro. Yung natapos ko talaga yung whole song. Pagbabago na song. Do you still know the lyrics and of course the tono? Oo, siguro. Sige nga. Bigyan mo ko ng sample. Yung chorus lang ng pagbabago. Nais kong masilayan ang bawat sandali, pagmamahal at kapayapaan, sa awit ko na lang maipaparating
ang nais ko na pagbabago. Buti tandaan ko pa. Oo nga. Sino ang inspirasyon mo dyan sa pagbabago? Ano? At nagbago ba siya? O ikaw nagbago sa kanya? Hindi. Parang general song lang yun. Parang general na song na about life. So, hindi siya talaga a love song or para sa girl. Parang general lang. Oo. Ginawa mo ba tong single o hindi? Single to, ginawa ko. Tapos, ito yung number 1 for how many weeks sa FM station sa Bohol. Wow. 10 years ago. That was a long time ago. Kasi Hoda, but it was number 1 during those times. Pero sabihan kita na maliit lang yung Bohol. So, ilan lang kami noon. Okay. Just sa Bohol, it's like a Boracay, no? Oo. No, there was a part, there is a part in Bohol na para siyang Boracay na talaga. There's a lot of foreigners, di ba? Kaya ang gaganda daw ngayon ng mga at ang gwapo ng mga bagong sinang sa Bohol kasi na ano sila ng mga foreigner. Oo. Yan. Hindi ako kasama doon. Di ba yung isa sa mga sumali sa Miss Universe Philippines, si Amilings, di ba? From Bohol. Yes, from Bohol. Di ba? Yeah. That's foreigner. Yes, ang dami nila doon. Oo. Ayan. Ngayon, ngayon meron kang album, no? Oo, kaka-release na yung album ko na Paraiso. Paraiso. So I have This is different from the Paraiso ng Smoky Mountain, iba? So all original 10 songs, Tagalog at isang Bisaya na song. So nirelease ko last month. So ito 'yon. So, ikaw na kumakanta. Ako yung kumakanta tapos ikaw na rin ang gumawa ng song. Ako gumawa lahat. Kasi for 15 years yung trabaho ko talaga, tagagawa ng jingle, restaurant, mall na jingle. Kumikita ka na pala dati pa. Mahal magpagawa ng jingle, di ba? Lalo pag politiko. Oo. Di ba? No, ang dami ko na nagawa. Pero mostly sa Bohol clients. Oo. Anong pinaka naging sikat na jingle na nagawa mo? Siguro yung sa Soul Mux. Soul Mux? Soul Mux sa Unilab. Okay. Kinanta ni Medyo Maldito, sikat na vlogger sa Bohol. Sa Cebu. Sa Cebu. So ganon. Ano taon na nun? Di ko na matandaan. Kasi dalawa yung pinagawa nila. Basta tambal sa ubo. Parang ganyan. Yes, Bisaya kasi. Yeah, tambal is gamot. Oo, tambal. Marunong kang Bisaya? Yeah, I know. Because I'm from Masbate. So, Masbate. Yung latter part ng Masbate is Bisaya. Okay. Kasi, tawid lang na Masbate ang Cebu eh. Okay. But kami ang tunay na Bisacol. Bisayang Bicol. Kami ang tunay. Kasi, Kuya Juan, sa Bisacol eh. Lahi mo na sa... kasi kami ang tunay na Bisacol kasi ang unahan ang proper ng Masbate is Bicolano eh. Okay. Tapos ang katapat kasi ng Masbate is Bicol, ang likod ng Masbate is Cebu. Okay. Kaya Bisayang Bicol, so Bisacol. Ayun. Okay. May katunog kasi. Hindi yun. Talaga. Okay. So, meron kang may ako na parang nag-stop ka sa pag-aaral, just focus to your music career? Tama ba? Oo, pero tinapos ko talaga yung yung pag-aaral ko na computer science. Okay. So 4 years na tumigil ako tapos tinapos ko kasi ang nagpag-desisyonan ko na tatapusin ko to while nagbabanda ako. So banda sa gabi, aral ako. Pagkatapos sinubukan kong 2 years na mag-IT. Pero after noon, tumigil ako. Tapos full-time na ako na producer. Wow. Yung computer science, tinapos mo in 4 years? Yes, Bachelor of Science. Matalino ka. Kasi you're doing gig eh. Oo, hindi naman masyado. Kasi inaabot ng mga 6 na taon, 7 taon, 8 taon, gano'n. Kasi, kasi matalino ka. Sa major siguro. Oo, matalino ka ba talaga? Sa major ko, nag-flat 1 yung ko. Oh, wow. Matalino ka nga. Pero sa minor ko, meron akong 2.9, 2.8. But at least, pasado pa rin kasi Torres ang pasado, di ba? Hindi, kasi alam nila na singer ako, kaya pinasa. pero pag hindi, wala na. Dan, papasok ka ba or hindi na? Let's talk about that, no, Dan, gaano kahirap yung sitwasyon mo noon na naggigig ka sa gabi tapos nag-aaral ka sa umaga? Tama ba ako? Oo. Ang hirap noon kasi before, yung mga lyrics namin, wala pang phone na may lyrics. Yes. Oo nga. So, before mo kakantahin, i-memorize mo or ipaprint mo sa So, magdadala ko na nito pag
going school and then dadala ko ng lyrics. Tapos meron talagang hindi ko na talaga kayang i-travel sa ganitong time. So aalis ako ng early. So sasabihin naman ng teacher namin na, sana si Lagroma. Oo. Na wala na naman. Saan na pupunta? Alam na nila. Alam na nila kasi class ka? malayo kasi yung malayo kasi yung amin sa 1 hour and a half yung biyahe sa Alona, yung tourist spot na merong everyday na may nightlife. Yes, Doon ako tumutugtog. So malayo kasi. So pag hindi na kaya sa time, aalis na lang ako. Sasabihan ko lang yung klase ko. Hindi ko na kaya to, aalis ako. So they give consideration naman. Yes. Mabuti at meron mababait ang mga teacher mo. Oo. Napupunta ka sa mabait na teacher. Siguro kasi gwapo ako. Gwapo na ako din sa Bohol. Hindi dito. Hindi masyado dito. Okay, so sinabi mong gwapo ka na, kailang babae ka ba? Sa nung time, bilangin ko. Hindi. Loyal ako. Kasi nagikinig. Loyal ka sa ilan? Stick to one guy. Kasi pwede ka maging loyal sa isa, pwede ka maging loyal sa dalawa, maging loyal sa tatlo. So, loyal ka sa ilan? Isa lang. Isa lang? Ano ba? Mag-isip ako. Para ano naman. Pagkagalitan ako mag-uwi. Hanggang ngayon siya? Direct, ikat mo na to. Hanggang ngayon siya? 10 years kami ng ko. Wow. Partner ko. Wala kayo anak? Meron kaming anak. Ilan? Isa. Tapos yung bata na sa akin. Bakit nahiwalay na kayo? Nasa akin kasi nasa US siya. Okay. Tatrabaho siya. Pinayagan mo? Kasi your career is okay. You're earning much. Oo. Sinabi niya. Gusto niyang pumunta ko doon. Sinabi niya, pag hindi nag-workout yung yung career mo in 2 years, punta ka dito. Naku. Ngayon, ilang year ka na? 1 year na. 1 year na. Kinakabahan ka na ba? Sabi ko ngayon, sinabi ko sa kanya, pag hindi na-workout yung trabaho mo dyan, ikaw umuwi dito. Ikaw umuwi Maganda usapan yun, no? Ngayon lang, kasi meron na yung career ko eh. Yes. Pero before, parang na siya, ano ba to? Tagal mo sumikat Pero ang daming tukso. Lalo na sa'yo, lalo na pag ganyan ang mga buhok, ang ganyang klaseng buhok, lapitin talaga yan eh. Oo, maraming tukso. Paano mo naiwasan ang tukso, Dan? Yun yung pinakamahirap. Nung nagsa-start ako, ngayon wala na, hindi na ako nagbabar, wala na ako, hindi ko inuminom. Oo. Pero paano mo na, balikan ko ang tanong, ayaw mo sagutin. Noon kasi, yung pagbata ka pa, nagbabanda ka, yun yung talagang mo. Correct. Yung cool ka sa mga friends mo, sa mga new friends. Oo. Yung coolness na yan, napupunta yan sa iba eh. Oo, ganon. Ang mga babae pa naman, lalo pag mga babae na nagbabar, majority of them ay talagang mapusok. Oo. Talagang aggressive. So yung tanong mo, paano ilagan? Oo. Paano ilagan? Paano nakaiwas? Hindi naman, So hindi iniwasan? Yung partner ko naman, very understanding. Kasi nakasama niya ako. So okay lang sa kanya na meron kang wala akong iba. Pero okay niya na magbabanda ako, magbabar ako, gano'n. Okay. Anong pasyal ko, anong gusto ko. Pinayagan niya ako sa lahat, pero wag lang sa babae. Ang sabi ko sa kanya, payagan mo ako mag-gig. Late na umuwi kasi alam mo naman pagbanda. Kasi alam na niya, before pa kami, banda na ako. Okay. Sinabi ko sa kanya, pag ka ng artista, tagapin mo na lang. Tapos gwapo pa. Gwapo pa. Gwapo pa sa Bohol. Sa Bohol, Sa Bohol. Oo. Ewan ko dito. Oo, pero paano mo, saan kayo nakita ng partner mo? So, sa isang gig mo rin ba? No, I'm a piano and vocal instructor, teacher also. Okay. So, estudyante siya ng guitar. Tinake advantage mo sa teacher mo. Yun na nga. Pero hindi pa, matagal pa yung pagkatapos noon, ilan pang, pero yun yung unang pagkikita namin. Na love at first sight ka? Parang gano'n. Pero siya, ewan ko sa kanya, ang dumi naman ito. Yung buhok. Kasi ever since ganyan ang buhok mo? Ewan ko sa kanya. Pero magkaiba talaga kami. Hindi siya into music, hindi siya ganyan. Pero sa mga music video ko, siya yung sumusulat kasi mahilig siya sa film. Siya sumusulat ng mga script, yung mga screenplay. Siya yung sa akin, bumibili ng anong bagay sa akin. So, talagang partner ko sa lahat.
Oh, Oo. nice. So, Very sobrang supportive. bait niya. So, very supportive din pala. Oo, very. Kasi she's into arts din pala eh. So, Oo. sobrang supportive niya sa lahat. At ngayon, 10 years na kayo. Oo. Diba? 6 So, years old 6 yung years lang. baby namin. Kaya nga. Oo, so, sa ngayon, So, 10 years na kayo magkarelasyon. oo. So, ikaw ay naging karelasyon mo siya nung ikaw ay 27 years old. Oo. Oo, di ba? Matagal na namin. Oo nga. Oo. Tapusin na namin to. Tagal na. Joke lang. Ayan. Nako. Oo. So, ngayon, meron ka pang kanta na parang Ivana? Tama ba? Oo, meron kang Oo. iba na. Ito yung parang pinakasikat na kanta mo. Tama ba? Hindi naman pinakasikat, pero ito yung controversial na Because of Ivana Alawi siguro. Oo. Mag-meet sana kami last year. Ni Ivana? Ni Ivana. Pero na-cancel yung shoot niya sa Batang Quiapo. Ano ba yun? Okay. Pero sabi ng Star Music na sila mag-arrange. Pero hindi kami natuloy na mag-meet. Pero yun nga, sinabi nila nga, ano bang gusto mo kay Ivana? Itong trip ko, pakin nyo. Oo. The song was made for her or hindi naman? Yeah, para sa kanya talaga. Talaga? Pero hindi talaga para sa akin, para sa mga kabarkada ko. Kasi nanonood yung Okay. Kasi nanonood. Hindi. Nanonood si 10 years. Kasi yun yung para, kasi yung parang joke-joke ng mga kabarkada. Diba, pag-gising. Yeah, because Ivana yan eh. No, pag-gising mo, tapos mga kabarkada mo, Oo. good mood ka lang, tumitingin. Wow, ang ganda ni Ivana. So, Totoo ginawa ko yun. ng kanta. Oo. Parang ganun lang. Kung yung mga barkada mo, mga bata pa, ay si Ivana isa sa dahilan kung bakit sila lumaki. Iba din. Oo nga. Pero hindi ko nilagay yun sa ano. Oo. Anong particular na anong part doon sa song ang nag-ano talaga na siya si Ivana Alawi? Addict man ako sa'yo, pero ito lang ang high na gusto ko. Alam mo yung parang high na high ka, pero hindi ka, wala kang tinitik, parang siya lang, high na ako sa'yo. Ay, ang galing. Napaka-poetic, no? Oo, di ba? Addict man ako sa'yo. Pero ito lang ang high. Ito lang ang high ko. Ikaw lang ang high ko. Ito lang ang high na gusto ko. Yes. Oo, napaka-poetic, no? Oo, kapag inisip mo, ay, ano ba to? Droga ba to? Hindi. Oo, kaya nga, di ba? So, yung pala is si Ivana. Pero tagal na nun. Pero napakinggan na ito ni Ivana. Siguro, kasi nagkausap na yung head ng Star Music at siya. Tapos, pero hindi pa kami nagkita talaga personally ng sana pag napanood mo to, Ivana. Oo nga. Ayan. At ngayon, may album ka. Ilan ang laman ng album mo? So, album ko is 10 songs. 10 songs. Mm-hmm. Tapos yung na-release ko sa ABS-CBN yung 3 songs, kalahati. So, under ABS ka na ngayon? Hindi. Sila lang yung nag-publish ng song ko. Okay. So, Star Records ba ito? So, yung unang song ko na kinanta ni Yeng Cosentino at Piolo Pascual. You did also? So songs for them? So ano to mga song na to? Iiyak sa Ulan. Yun yung song ni Piolo. Okay. Tapos, after that, yung Ivana. Tapos, yung kalahati, yung latest ko sa ABS na sila na-publish. Yung kay Yeng, anong ginawa mo para kay Yeng? Yun yung duet sila ni Piolo. Oo. Okay. Tapos noon, nakakatuwa kasi si Yeng also is a songwriter also. Oo. A decorated songwriter, di ba? Pero nagtiwala siya sa iyo. Oo. Pero mas nagtiwala sila kay Piolo, hindi sa akin. Alam ko naman. Baka nga hindi ako kilala. Yeng! Hindi. Pero I'm sure papakinggan mo na ni Yeng yun. Siguro. Di ba? I'm sure. Kasi naging duet nila di ba? So, I mean, nagustuhan niya. Siguro. Ay, kapag ang kapwa mo songwriter nagustuhan ang kanta mo, ibang klase yun. Di ba? Parang nandun ka sa isang comedy bar na ikaw isang stand-up comedian pero nandun ka sa ibang bar, ibang comedy bar na pag napatawa ka, ibang klase yung stand-up comedian. Kasi mahirap kang patawanin parang ganun di ba? Siguro nagustuhan niya tapos narinig niya yung demo. So pag nung ni-release ko, wow. Sana makita ko sila personal. Hindi ko pa sila nakita personal. Online lang kasi tumawag sila. Oo. So ngayon, usapan natin muna yung konting-konting mag-usapan na natin yung album mo. Ito ay saan ito available ang album? Sa Spotify and all media platforms. So, Song Ko na Paraiso, ka-release na yung single ko na Imposible na may music video. So, pakinggan nyo po. Tapos, yung lahat ng song ko nasa Spotify, iTunes, and then may mga music video kami na ni-release. Tapos ngayon, I'm under
Beverly na management sa BPL. So, I'm very thankful na under ako nito. Kaya, sobrang busy this month. And then, i-post lang namin yung mga schedule namin sa gig. Sa page ko. Sa page. Dan Lagroma PH, yung Facebook page. Ayun, okay. Paano ka gumagawa ng kanta? Inspiration, something? Before, yun yung mga tanong ng mga tao paano. Pero yun yung tao pala ako. Yun yung mga sinasabi nila inspiration. Okay. Pero pag ang tagal mo na sa sumusulat, hindi na. Ay, ano na? Parang logic mo na lang na kung may sense ba yung sinulat mo. Pag inspiration kasi, pag ang tagal mo na, naubos na yun sa first 5 years mo na. Pero the rest dyan, logic na talaga. May sense ba to yung ginawa mo? So ito yung title mo. At ang napakahirap pag songwriter ka ngayon. Bakit? Pag sumulat ka ng mahal kita, ikaw lang talaga, wala na yung impact sa mga tao. So mas mahirap ngayon pag songwriter. Kasi naubos na nila Renz Virano, J Brothers, Rockstar, yung ano. Wala, naubos na. Kasi tani mo rockstar eh. Di ba? Ganyan ang mga rockstar. Yun yung napakahirap na pag songwriter ka ngayon. So paano mo yun i-convert sa new generation yung word na mahal kita, in love ako sa'yo, iniibig kita? How do you convert it to the nandun pa rin yung mga words na ganon, pero hindi yung title lang or main na pinababalik-balikan mo. Yes. So iba na, nakapaloob na lang siya sa kanta. Kasi para may, katulad ng kanta ng Multo. Di ba? Wala. Yes, unique yung title. Pero yung ano niya, concept niya, same pa rin sa mga ibang kanta, pero ginawa ng ibang Yeah, parang gano'n. Magkaiba ang title sa song. So, sa loob. pag songwriter ka, sa mga bagong songwriter, ngayon, talagang gagawa ka talaga ng mas unique, mas better, para may impact siya. I see. Napag-usapan na, nabanggit mo kanina na under the management ka na ni Beverly. Oo. Si Beverly, hindi ka ba natatakot na ikaw ay isabong, masali sa issue? Kasi parang nababalita ko, parang nasasabong ka raw ngayon kay Elias. Yun nga. Elias. Natutuwa ka ba o ikaw ay nalulungkot o ikaw ay nagagalit? Okay lang naman. Sanay na ako sa showbiz. Alam mo, ganyan na ganyan din ang ugali ni Elias eh. Paratawa din siya eh, di ba? Hindi, ilang beses na kasi kami ni Elias na back-to-back. Ganun ba? Oo. Nagkikita na kami, gano'n. So, wala lang. Pareho kami Bisaya. Correct. Pareho kami gwapo. Correct. So, hindi dapat pag-awayin, ano? Wala. There's a room for everyone sa music kasi. Iba yung music niya, iba sa akin. Tapos, kasi he's more into reggae. Nagkataon lang na ganito ang nangyari. Galing siya kang Beverly. Ako, bago pa lang. Ewan ko sa mga tao, pero, it's a good, good competition. Good lang. Pero do you think it's an advantage on your part because Elias has a lot of millions of supporters at sikat na siya? And ako mismo sabihin ko sa iyo na aminin ko sa iyo na naging advantage sa iyo kasi nakilala kita because of the controversy rather. No? Para sa akin, wala akong si Elias ganito. Yes. So, alam ko yan. And then, sa mga gigs... Yun ang masarap. Yun ang maganda sa'yo. Marunong ka magpakumbaba. Kaya nga, front act ako sa kanya eh. Okay. Every time na nagbaback to me. So, front act ako sa kanya. Tapos, nagkikita kami, ako mismo ang nag-a-approach sa kanya. Picture tayo, ganun. Kasi alam ko, ito yung prime na era niya. So, at marami siyang gigs. Bless siya sa alam ko namang magaling siya eh. Pero iba yung niya. Iba yung atake niya. Iba yung papuntahan niya. Kasi ako songwriter, producer ako. Kahit hindi ako mag-perform, okay lang ako. Kasi sa studio pa lang, sobrang enjoy na yung life ko sa studio gumagawa ng kanta ng ibang tao. So, iba yung namin. Message mo sa mga taong pinagsasabong kayo niya. Message ko lang sa inyo. At sa mga fans ni Elias na nagagalit na sa'yo. Oo. Sa mga nagpo-post, kung na-monetize na, share naman. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Winner yun. Sama yung mukha ko, tapos wala akong balato naman dyan. Ito pa yung camera. So siguro, okay sa akin na pag-usapan kami. Mang-bash ng kaunti. Wala pa namang negative na parang... Below the belt talaga. Below the belt sa akin. Siguro, pero... Okay lang sa'yo na sabihan ka na sumasay ka sa popularity ni Elias. Okay lang. Okay lang, wala namang doon. Correct. So, para sa akin, sa mga fans ni Elias,
magtatanong sila kung anong na-feel ko. Wala naman kasi from the moment na I started this business, ganito talaga. Kahit nag-start ako, 5 years old pa kami ng kuya ko, gitarista siya, ako yung kumakanta. Yung mga tao, sinasabong na kami. Mas magaling yung mas magaling yung gitara niya. Ganon. So, nung I was growing up with a band, with my, classmates, nung nag-start kami ng banda ko, ganon talaga. Pag nasa music ka, normal lang yun. And it's a good thing, merong kaunting envy na ganon. Parang, mas magaling siya sa akin. Pero okay lang yun kasi it's a healthy thing na parang merong kaba, merong, anong tawag sa, masuya ka? Parang nagsawa. Hindi. Ano? Parang suya. Okay. Parang, meron kang, sana ganyan ako. Okay yun, no. Ay, ingit konti. Okay lang yun, normal yun. Kasi, ibig sabihin nun, meron kang aim na, mas gagalingan ko pa. Correct, totoo yun, no? Gagalingan ko pa. Kasi alam mo, sa sarili mo, hindi ka pa ganun. Yung pagkaingit mo, gagawin mo siyang advantage. Oo. Kasi yung pagkaingit mo, parang idolo mo na. Oo. Kasi alam mo, kung saan ka lulugar. Kasi pag alam mo nga, mas magaling siya. So alam mo sa sarili mo, hindi ka pa umabot sa ganun. Okay yun. So magkabilangan pa na kayo ng personal na Elias eh. Oo. So hindi na pang dapat pagsabungin, di ba? Oo. In the first place, hindi na ba kayo mga manok para pagsabungin kayo? Alam ko mabait siya. Mabait talaga. Yeah. Oo. Ang na-interview ko si Elias, I think I'm the only reporter here in Metro Manila na unang nakapag-interview kay Elias. Yeah. Siguro yung pinakamagaling. Hindi naman, kasi kaibigan ko lang yung mga tao sa paligid ni Elias during that time, nung nag-endorse siya ng isang clinic, a dental clinic, na I was the only reporter na na-invite to interview him. And mabait yung bata. Mabait. Oo. So, at Palatawa din. Oo. Parang there's no room for sadness sa kanya eh. Parang ikaw, pagkausap. Parang mga siraulo na hindi maintindihan. Oo nga. Okay. Or ganito siguro ba mga Bisaya? Ganun siguro talaga, no? Oo. Ewan ko. Yan. Anyway, Dan, maraming salamat. Kung meron pang gusto sabihin, please go ahead. Alright, once again, I'm Dan Lagroma. So follow my page, Dan Lagroma PH, YouTube channel, Sanu Music Production. Sa lahat ng mga songs ko na release, music video, sana supportahan nyo. Tapos, for my upcoming gigs, i-post ko sa page ko. Alright? Dan Lagroma PH. Yes. Tama? Yes. Okay. Thank you po. Maraming salamat, Dan. Maraming salamat po. At mabuhay ka. Ayan. Mga kaibigan niyo po, ang aking nakasama, mga kaibigan, ang napakasaya, walang sad, there's no room for sadness sa kanya, mga kaibigan, at hindi dapat silang pinag-aaway ni Elias dahil sila po pala ang dalawa ay magkaibigan. Yun naman pala yun eh, nagbaback to back. At least hindi sila nagpo-front to front. Kasi pag nag-front to front yun, suntukan na yun. Ito po ay back to back lamang sila, no? At inaamin po na nagpapakumbaba po si Dan Lagroma, mga kaibigan, na siya po ay talagang front singer nitong si Elias, na ibig sabihin, aminado siya na masikat si Elias at malayo na sa kanya si Elias. Pero ang tinatahak niya ay magkaiba sila ng tinatahak ni Elias because he is not only a singer but Dan is also a songwriter. So malinaw po yan. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong oras na ibinigay. Ako pa rin po yung nakasama dito pa rin po sa I Spotted Podcast Series. Maraming salamat. Bye!